Ngayon, dumako muna tayo dito kay Director Matibag. Ayan po. Matibag Blue Ribbon Hearing. Participants may face charges. Tama po yan. Pwede po silang makasuhan ng inciting to sedition. Number 1. Pwede po silang makasuhan ng inciting to sedition. Gaya nga rin po ng sinasabi ni Antonio Trillanes. Pwede silang makasuhan. Dahil nga po, hindi na po sila maganda ang dinudulot sa ating bansa. Nagkakaroon po ng dibisyon ang ating bansa. Nagkakaroon po ng ibang impluensya ang ginagawa ni pangunguna ni Alan Peter Cayetano at sa pangunguna ni Defensor. Ito po si Defensor, siya po nagpo-post na may blue ribbon. Puta, ano ka ba? Senador ka ba? Ha? Senador ka ba? Bakit hindi mag-post si Pia Cayetano? Bakit hindi mag-post si Marcoleta? 'Di ba? Si Marcoleta, ano po ba to? Aray ko. May tanong po ako sa inyo. Si Marcoleta, ano po ba to? Tanong ko lang po sa inyo, si Marcoleta, ano ba to? Yung mukha po ba ni Marcoleta, saan po ba pinagli? Aray ko. Alam nyo kasi naguguluhan ako eh. Yung mukha po ni Marcoleta, siguro pinagli po to sa chicharon. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? No? Ba't gano'n yung mukha nito? Parang chicharon. Sa chicharon ba pinagli ito? Aray ko. Parang chicharon eh. Okay, pakinggan po natin ang interview ni Atty. Matibag dito po at para ma-update po tayo dito po sa kanyang mga kakasuhan. Pasok! Hindi po siya covered ng parliamentary immunity na i-extend po yung parliamentary immunity na yan sa mga sanctions po na gawain, hearing, committee hearing, or yung mismo pong plenaryo na session ng ating pong legislatura. Ayun, yun pala, mabutit nilinaw ninyo. Pero, misquote po eh, nami-misquote. Kaya nagagalit yung mga tao. Ang sinasabi, kakasuhan ko raw. oo nga. I'll be speaking as a lawyer na para sa akin pong pananaw na bilang isang abogado, ang parliamentary immunity only extends to official functions ng legislatura po. Oo. At hindi NBI ang kikilos para kasuhan sila o filean sila ng complaint. Hindi po kami. Tinanong lang po sa akin kasi siyempre, Jerry. Tinatanong kayo as a lawyer. Bilang director at lawyer, pwede naman po natin siyempre ibahagi yung ating pong kaunting kaalaman. Tama po yun. Okay, pero may information ba kayo bakit doon gagawin sa ang info kasi double gem Ayan po yung blue ribbon po, imbis na sagrado po na dinadaos po sa plenaryo ng Senado, gagawin po sa mga iskinita, gagawin sa EDSA, putang ina. Aray ko. Ano to? Anak ka ng po. Ano to? Ang Senado po, pwede po yan online. Online po. Dahil kapag may COVID, may sakuna, may matinding sakuna na nangyari, lindol, mga bagyo, pwede online. Pero yung idaos mo yung blue ribbon sa iba, pwede rin naman. Kaso, dapat Senate President ka, putang ina mo, Cayetano. Aray ko. Diba? Dapat po Senate President ka. Hindi mo pwede idaos yan sa Quadcom po. Nagdaos po sa iba. Pero basbasado po yun ng speaker. Ito hindi po basbasado ni Win Gatchalian. Nagsalita po siya kahapon. Aray ko. Pero pinipilit po nila. Ano to? Press conference? Tapos may dadagdag 18 Marites, may dadagdag pang 14. O ilan na yun? 32 minions. Aray ko. Kaya ito nga po yung sabi ni Atty. Matibag na maaari kayo magkaroon ng parliamentary yan na ikakaso sa inyo. Di ba? Di ba? Tama si Ilo.
sa mga iskinita, yung blue ribbon, tapos may karton. Putang ina nyo, patay gutom. Shout out Rosalie and Iglesia and Esperanza Mendoza. Display sa EDSA at hindi sa Senado. Well, that po sa problem. Kung may problema na po kagad yun kasi hindi siya magiging parang official na hearing. Doon na po siguro nagkakaroon ng pagrereklamo ang ating mga senador na bakit mo tatawagin blue ribbon hearing? Dahil pag sinabi mong blue ribbon, yan na eksklusibo po sa ating pong Senado. Na yung blue ribbon, sila po nag-hearing mga ganyang pag-hearing. Unang-una, hindi naman po sa premises ng Senado gagawin. So may problema na magmumukha lang po yan. Hindi talaga hearing yan. That will be a press conference po mangyayari. Pero hindi ba kayo sinabpina o pinadala ng imbitasyon? Wala po. Wala mga imbitasyon. Unang-una, sino po ba dapat pumirma ng sablina niyan? So hindi po siya matuturing na hearing. Ang problema po dito ni Mike Defensor, pinapalabas niyang hearing, that is a deception also to the public. Na para bigyan mo ng plot of legitimacy na parang ito, makatotohanan hearing, binanggit niya yung mga senador na darating. Bugaw na bugaw talaga si Mike Defensor. Ikaw, Mike Defensor, pang Chicago ka lang. Ha? Aray ko. Bugaw na bugaw eh. Ang iano mo, yung mga puday. Aray ko. Ang mga puday na nakalaylay sa Chicago bar, di kumukupas. Ang mga puday na nakalaylay sa Chicago bar, di kumukupas. Hawak ni Defensor, isang bugay. Ang mga puday na nakadila, single mommies na naghihintay. Ang mga puday na nakadila, single mommies na naghihintay, binubugaw yan ni Mike Defensor. Hi friends and not friends and not friends. Di na naiya itong bugaw na kupal na to. Diretso. Po natin kung darating. Then kung dumating po yung mga senador na yun, that will not constitute an official function. Tama. To a certain extent, sabi nila official dahil consultative, hindi po ba? Pero as a hearing, it will not qualify as a hearing. Lalo-lalo na po ngayon, nagpatawag na ang ating presidente ng Special session. Na nasa naman po yung karapatan niya at kapangyarihan niya bilang isang Pangulo, nakasaad po sa ating konstitusyon. So ito sa problem nagkakaroon po ng kalituhan, hindi po dapat natin confuse. Okay lang po na magsalita, magsabi ng mga iyong pagkontra, mga bagay na kailangan sabihin, pero let's not confuse the people, yung taong bayan. Kung sakaling padalhan kayo ng imbitasyon, ito'y committee ng Cayetano Black under si Senator Pia yata, Senator Pia Cayetano, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Cayetano Black. Dadalo ba kayo? Wala nang una-una, wala po dumarating na invitasyon. Pangalawa, ang nire-recognize po ngayon ng leadership ay yung pong leadership na itinatag noong June 3. So, nagkaroon na po ng mayorya na nagbotohan. Ang nagiging issue na lang po, again, as a lawyer, nagiging issue na lang is yung Senate presidency na lang. Pero as to the other issues, na-resolve na po nila yan para sa akin. So, kaya nga po nung nagkaroon ng organizational meeting, ang bagong Blue Ribbon Committee na pamumuno ni Senator Tulfo, dumalo po tayo dyan. Okay. Ang problema po kasi dyan sa nakikita ko sa grupo nila, sasabihin nilang hearing, pero ang nangyayari, ang nagsasalita lang, yung kanilang inimbita. Katunayan, hindi nga yung mga allegedly Marines ang nagsasalita, kundi yung abogado. Tama! Pag totoong hearing po, ng mga yung totoong hearing, nagsasalita yung yung nag-aakusa, hindi yung abogado, putang. Mga babayan, ang dami natin quadcom hearing
Senate hearing. Yung abogado po nasa likuran, sinasabihan ng congressman, hoy, doon ka sa likuran. Advice lang ang pwede mong gawin. Dito po, si Baligod na nagsasalita. Aray ko. Di ba? Oh, si Baligod na nagsasalita po. Pwede ba naman yon? Advice lang ang abogado. Hindi eh. Siya po ang nagsasalita. At saka dapat sa EDSA nga kayo para tipid sa kuryente, hindi sa taong bayan. Putang ina nyo. Aray ko. Diba? Tama yan. Oh, tama yan. Huwag kayo sa taong bayan pagagasto sa mga peking yan. Aray ko. Ng Kongreso o ng Senado, hindi po nagsasalita ang abogado, very limited. Ito, siya na po nagkikwento paano nangyari eh. Siya na rin po yung naglalaban bawi ng mga statement. Dating kasama, ngayon hindi kasama, nagkamali. Kung gusto mong kasuhan tong kasama ko, kasuhan mo, bibigyan kita ng ebidensya. Hindi po maganda. Okay, tinitinan ko itong paggaganapan ng hearing, EDSA, along EDSA pala ito, malapit sa Ortigas. Malapit lang doon sa EDSA Shrine at sa People Power Monument. Wala ba kayong nakikitang parang wala ba kayong intel info na pwedeng magkaroon ng mga pagkilos dyan sa hearing? Well, lahat naman po ng ginagawa ay atin pong pinagmamasdan at atin pong ginagamit yung intelligence network natin para malaman po natin kung ano talaga yung layunin. Bakit po ganun? Tama po yan. Pwede natin isipin na siyempre, ang seat lagi ng pagkilos ng people power, dyan lagi sa EDSA slide. So, doon din naman, nakita naman din natin nung nagkumikilos sila sa Senado, nanganawagan, magparami at lulusog sa Malacanang. So, may mga ganun pong bagay na lalong nagdadagdag po ng kaguluhan at umaalis sa kredibilidad sa kanilang mensahe. Pero dito ho ba, sa hearing na ito, may nasagap kayong intel info na may ganung plano? Well, wala pa naman po kaming monitoring na gano'n yung balak gawin, pero kami po ay nakatutok dyan at pinamasdan po natin yung kanilang pagkilos. Kayo ho nagbigay ng security issue sa Senate nitong nakaraan, di ba? Kasama kayo sa nagbigay ng intel info. Kumusta po ang security sa paligid, sa loob at labas sa paligid ng Senado? Well, after nga po natin mabigyan ng impormasyon na yun, nag-angat po sila ng security level nila. At ngayon, medyo payapa po doon kasi nandun po yung pagkilos eh. And I want to make it clear, hindi naman po Senado lang ang sinasabi natin na mayroong pagkilos na destabilisasyon. Hindi nakabuuan po eh. Dahil there are informations and names that I cannot mention publicly. Pero A1 information po dahil mismong yung amin pong mga nakakalat na Intel network at amin pong mga assets na tinatawag, sila po yung nagpasok ng informasyon eh. At hindi nga lang po nagtuloy-tuloy dahil ang nangyari, hindi nagkaroon ng yung gustong hearing nila dapat nung Webes po, nung Thursday, June 11, hindi natuloy. So hindi sila nakapagmas ng talagang movement ng maraming tao. At yan, kumalat din naman po sa social media. Kaya yun po yung aming pag-monitor na ginagawa. Tuloy po yan. Okay, dito kaya sa gaganaping special session, wala ba tayong magiging problema dito, Director? Well, nakahanda naman po ang ating pong law enforcement kung naman po ang kanilang babalakin na gagawin at nakakausap naman natin naman po yung mga senior officials din po ng both ng military at ng kapulisan sa hanay naman po nila wala naman pong ganung pagkilos eh. Kaya sabi nyo nga po sinabi ko may threat na ganun pero yung ating PNP sabi wala kasi yung monitoring nila dyan yung sa kanilang hanay ganun din naman po kasi yun din naman po yung monitoring ko na threat hindi po sa hanay ng kapulisan at ng ating mga militar, kundi outside po, external yan na ang isang basihan po natin dyan kay Jerry, yung nangyari nung May 13 So may gano'n ng hanapan po. Okay, Bok, Director, salamat sa oras, salamat sa update. Magandang umaga. Yan po, si Director Matibag na napakagaling natin Director na sa kanyang mga konting sandali pa lamang, ang dami na pong accomplishment ng mamang ito. At binabati po namin kayo, Congressman, Director Matibag, sa inyong walang sawang kapaguran para po imbestigahan ang mga fake news, ang mga tarantadong mga DDS, ang mga naninira sa gobyerno, at iba't ibang mga destabilizers o
mga mga taong walang ginawa kundi magdala ng peking balita sa Pilipinas. Aray ko. Ito po, isama na po natin ito. Ayon po kay Jay Ranaco, nag-deliver ako ng malita, small, medium, large sa bahay ni Alan Peter Cayetano noong 2024. Ayan po. Aray ko. Ayan po nag-deliver. Ayan po, Ayan po ang deliver, Ayan po, ayan po, Sa ayon kay Jay Ranaco, nag-deliver daw po siya ng maleta noong 2024. At masasabi po natin galing siya sa Visayas. Aray ko. Okay? Hindi po tiga Manila to. Galing sa Visayas to kasi malita. Galing po sa boss kong si Saldico. Pira po ang laman niyang malita. May laman daw pira. Aray ko. Ayan po Masasabi uli natin tiga Visayas siya kasi nga malita, pira. Aray ko. Matibay po ang ebidensya kung napira ang laman niyan dahil may picture po ako ng malita. Aray ko. Ayan po. Nag-deliver daw po siya kay Alan Cayetano ng malita ng small, medium, large noong 2024. At may laman tong pira. Kung sakali pong video na ebidensya ang kailangan nyo, pwede po kayong mag-request sa akin at gagawa po akong video mamaya na binubuhat ko. Booking ka na Cayetano. Patay. Ikaw talaga. Quốc gia, Chủ席Xi Jinping. At ayan nga po yung malita na may lamang pira. Okay? Actually, marami po lumalabas na ganyan. Alam nyo po, yung mga kamag-anak po ng 18 Cargador ay lumalabas na. At yung mga kamag-anak po ay natatawa sa ginagawa ng kamag-anak nila na 18 Cargador. Na para nga daw po sa pira ay ginagawa ang lahat para po masira ang gobyerno. Kasi nga po, ang offer ni Mike Defensor, ang offer nila Cayetano ay 5 milyong pira. Diba? Ino-opera po nila ng 5 milyong pira ang 18 Cargador. Tandaan po natin, pinakita ko po sa inyo, tumutuloy po ang 18 Cargador kay Baligod. Doon po sila tumutuloy. Walang mga trabaho. Wala pong mga trabaho yan. May mga pamilya po yan. Paano sila nabubuhay? Siyempre, binibigyan sila ng pira ni Baligod. Aray ko. Diba? At itong pira ay galing kay Mike Defensor. Ayon sa NBI ay 5 milyon. Okay? At yan nga po ang ginagamit nila ngayon na panira kay BBM. Unang target po si Martin Romualdez. Ngayon po, ang target na nila si BBM. Aray ko. Diba? Antindi talaga ng mga antindi mo, Mike Defensor. Diba? Sabi nga ni NBI Director, bakit ikaw ang nagsasabi na Blue Ribbon Committee yan? Hindi ka naman si Pia Cayetano. Hindi ka naman si Marcoletang Aso. Sino ka ba? Senador ka ba? Isa ka naman bugaw sabi ni kulang na lang sabihin ni Director mo, isa ka lang bugaw, putang ina mo. Aray ko. Diba? Nagbebenta ka ng puday para kumita ang pamilya mo. Kaya nga po mga kababayan, natatawa na lang po tayo sa ginaganap nilang hearing ngayon sa EDSA. Kasi wala naman po mangyayari dyan. Puro na naman paninira sa gobyerno. Aray ko.
yan hindi inisip.